Bakit parang bebentahan nyo pa siya? Na-settle na ba yung first issue? Ano nangyari? Parang nawala lang sa bula yung 7 months na binayad niya? Another hulog ulit, panibagong car? Kumbaga ang solusyon, bumili ka ulit. Parang ganun, Sir Christian. Bali po ang mangyayari lang naman po dyan, 50% lang naman po yung Well, Pero Lang. magbabayad pa rin siya. Sir, narinig mo ba yun ang gagaling sa bunganga mo na kung saan sinasabi mo 50% lang, pinababayad mo yung tao ulit? Nagbayad na siya ng 7 months, wala siyang palya. Sir, kung nandun ka sa sitwasyon ni ma'am, nagbayad ka na ng 7 months sa kotse, nag-down ka pa ng 150,000. And then naabot sa point na mga months na nabayaran mo na parang nawala lang. Parang nag-disappear lang siya. Habang nilalakad lang naman po, sir, yung filing po ng case kay Mr. Matawaran po. Kami naman po, Sir, hindi naman on the side ni Matawaran, hindi dapat si Ma'am Sarah Jane na magpo-problema yan. Kayo yan eh. Side ng MCARS, problema ng MCARS yan, hindi problema ni Ma'am Sarah Jane. Di ba po ba? So bakit yung at kalokohan ng inyong kumpanya na kung saan nagkaroon kayo ng problema, ipinapataw nyo sa ibang tao? Nagpunta ako ng MCARS noong February 27, 2024. Nakakuha ako ng Toyota Vios at nakapag-down ako ng 150,000 at nakapaghulog ako ng 7 buwan. September 7, may dumating na taga-legal team ng Toyota at pilit na kinukuha ang sasakyan. At ang sabi, wala daw hulog. Ako naman, pinaubaya ko at kusa kong binigay ang susi at hindi ako nanlaban dahil ang sabi nila, makakasuhan daw ako pag hindi ko ibinalik ang susi. After nun, sinubukan kong sabihin kay MCARS yung nangyari sa sasakyan. Ang sabi sa akin, papalitan na lang daw ang unit. Kaso, pagpunta ko sa MCARS, kailangan ko daw mag-down ulit para bigyan ulit ako ng panibagong sasakyan. Ang sa akin naman, ayoko na maulit yung nangyari. Kasi baka paulit-ulit na mangyari na bigla nilang may kukuha uli na sasakyan nang wala na namang hulog. Nananawagan po ako kay Sir Ben Tulfo at kay Sir Carl Tulfo at sa Bitag. Na sana po maging awareness po to sa lahat kasi po para hindi na po maraming maloko ang MCARS. Interview mo na lang si ma'am dito, tapos schedule mo for airing. So I need BPLO, CIDG, yung anti-fraud, 30 batas. Tapos siguro kung meron din yung local barangay para malaman ko kung anong aktibidades, kung meron bang complaint. Ma'am, may kwento nyo sa amin, ano po ang nangyari simula nung una dun sa pagbili nyo ng sasakyan? February 27, pumunta ako sa MCARS. Kasama ko yung mekaniko na titingin dun sa kung sakaling maayos yung sasakyan. Pagkatapos, nagbuhulog ako ng 150,000 para sa down payment. After nun, gumawa sila ng GC na kasama yung lahat ng employee ng MCARS, pati mga admin nila. Saka namin ay uwi agad yung sasakyan. Kasi one day release nga ang nila, eksena doon. Kumbaga, ang sinasabi ko nga, one day release, lifetime stress naman ang mangyayari. Naku po, yun na nga. Doon sa pagbili, paano mo nalaman yung MCARS? Paano mo nakilala? Paano nagsimula ang lahat? Sa Facebook po. Paano mo siya nakita sa Facebook? Kasi madami po silang vlogger, marami silang nag-endorse. So makikita mo talaga sa Facebook, paulit-ulit yung kanilang mga ads na nag-aalok sila ng mga, talagang nakalagay doon na number 1 daw ang MCARS. So si Sarah naman, punta doon. Saka sabi nila, gusto mo wag ka nang pumunta rito, dadalhin na namin dyan. Yun pang nila sa akin noon. No appearance pa. Oo, ang sabi ko, kailangan ko pumunta dyan kasi para makita ko muna yung sasakyan. Correct, yes. Saka kailangan may dala ako mekaniko para makita nga yung sasakyan. Kaso ang mali pala, wala sa makina kundi sa papel nila. Naku po, yun na nga. After 7 months, hinatak Nino at paano nakuha yung sasakyan sa'yo? Busy ako sa salon noon, Sabado, September 7. Nagulat-gulat ako, may dalawang nakaputi sa labas na pilit tinuturo yung sa gilid. Tapos tinuturo yung sasakyan daw. Tapos binuksan yung pinto. Sabi, kanino to? Sabi ko, sa akin po, sir. At taga-ano kami, legal team ng Toyota. Ay, bakit po, sir? Kasi walang hulog tong sasakyan. Siyempre, naloka talaga ako. Kasi nagbabayad ka. Na-stress si Sarah. So, anong ginawa nila? Tumawag ako sa MCARS. Pagtawag ko sa MCARS, ang sabi sa akin, kahit anong mangyari, wag na wag kang pipirma sa kung anong dala nilang papel at wag mo ibibigay ang susi. Kasi hindi nila makukuha yung sasakyan na yan dahil wala kang pirma
at hindi mo binigay ang susi. So sabi naman ni Toyota, ito to nila kung hindi ko ibibigay. So mas nakakahiya sa part ko na nakikita na tinutuyo sa sasakyan sa harap ng salon ko. Kaya binigay ko na lang at pumirma na lang ako doon. Kaya lang, bago kasi makuha yon, tumawag muna ako sa kanila. So dapat yung 6 hours na yon, dapat kung talagang gusto nilang tulungan ako bilang client nila, tumakbo sana sila sa akin. Correct. Ano naging solusyon nila after nun? Kasi parang balita ko, inoferan ka na naman. Correct. Yan, opo, ganito na yon. So parang ang sa akin, parang para mawala nga stress ko, dead man na sana ako. Mag-text ba naman tong si agent? Ang sabi niya, ma'am, punta po kayo, ASAP, papalitan na lang po yung unit nyo. So, pumunta na kami kinabukasan. Pagdating namin doon, eto na ang nakakalukang sinabi sa akin. Sabi sa akin, ma'am, kung gusto nyo po, magkakapaglabas uli kayo ng sasakyan. Yun nga lang po, yung dinaw yung 150 dati, kalahati po idadaw nyo ngayon. Tapos, ano naging sagot mo dun sa M-Cars? Sabi ko, mga sir, mga walang galang na po. Kasi parang lukuhan na to. Sabi ko, hindi naman sa sinasabi kong manluloko kayo, pero parang yun ang lumalabas. Anong naging sagot ng M-Cars? Kasi isasangguni na naman daw kay boss. Paulit-ulit na isasangguni kay boss. Yun lang ang sinasabi nila sa akin. So, in the end, wala naging solusyon ng M-Cars Wala doon sa talaga. problema mo. Ngayon naman, tatawagan natin ngayon si Barangay Maysilo, Marañon City, Kagawad, Manny Cruz. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Sir, meron ba mga complaint tungkol dito sa M-Cars na to? Actually, sir, meron nagpupunta, pero lagi naming sinasabi, mag-direct filing na lang sila. So, binibigyan at ini-issuehan nyo sila ng CFA. Pwede naman, sir, referral. Mga ilan ba ang siguro masabi mo, ma-estimate mo para sa amin, ang mga tao na pupunta sa inyong barangay para dun sa sinasabing pagreklamo sa M-Cars? Mga 7, 10, gano'n. Oh, madami rin. Hanggang 10, marami din. Kagawad, anong klaseng mga reklamo? Katulad din po ba ng sa sitwasyon ni Ma'am Sara? Actually, meron din ganyan. Kasi ang tinitingnan palagi po ng bitag dito, Kagawad, kung paulit-ulit, ang tawag po ni Sir Ben doon, modus. Salamat, Kagawad, kung hanggang doon na lang po ang barangay, sabi nyo nga, nire-refer nyo, nakasampahan na lang ng kaso, yun naman po ang tamang advice. Possible ba na masamahan ng inyong mga tauhan ang mga iba't ibang ahensya if ever magkakaroon ng inspection? Assist lang po, sir. Yes, assist lang. Walang problema. Yes po. Alright. Sige, Kagawad, no, maraming salamat po sa inyo. Thank you rin po. God bless. Ngayon naman sa next natin nakakausapin itong OIC ng Business Permit and Licensing Office ng Malabon City, si Rosel Besabe. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. May tanong ko lang, no, itong M-Cars, meron ba kayong record nito? Yes, sir. Meron po silang permit. Ang date ng start ng permit po nila ay nag-apply sila noong February 16 po of this year. Sir, anong category or anong klaseng nature of business ang kanilang iniregister sa inyong tanggapan? Trading po, sir. So yung trading is covered siya yung pagbebenta ng mga iba't ibang mga second hand na kotse. Tama po ba? Yes po, sir. Tama po. Sir, ano pong magagawa ng inyong tanggapan knowing na may ganitong klaseng takbo ng negosyo? Ang gagawin nating proseso dyan, iimbitahan namin si Miss Sara dito, then sasamahan namin papunta mismo doon sa M-Cars para to find out kung ano nga pwede namin maitulong para ma-resolvehan itong problema na ito. Alright. Possible ba na ma-inspectionan ang sinasabing business? Yes, sir. Definitely. Lahat po, pagka ganyan mga reklamo, talaga pong pinapupuntahan natin dahil syempre, concerned po ang City of Malabon sa mga ganitong klaseng negosyo, lalong-lalo na kung ang nagiging resulta, panlalamang sa kapwa nila. Pero Yes. sir, mas maganda ho sana kasi kapag katulad nitong pagbebenta ng sasakyan, categorized as product, dapat makapag-file din po sila sa Department of Trade and Industry. Pero sa amin ho, dito, actionan ho kagad namin yan. Imbitahan lang namin si Miss Sara, pumunta sa opisina namin at sasamahan namin siya papunta doon sa M-Cars para mabigyan ng solusyon itong hinaharap niyang problema sa ngayon. Maraming salamat, Sir Russell ng Business Permit and Licensing Office ng Malabon. Welcome po, sir. Ngayon, nasa kabilang linya na po si Christian Falcon, Legal Department ng M-Cars PH. Sir Christian, magandang araw po. Magandang araw po, ma'am. Opo. Sir, i-clarify ko lang, kayo po ay taga-Legal Department ng M-Cars PH? Yes po, ma'am. Opo, pero hindi po tayo abogado or something, baka nagkamali lang kami? Hindi po, ma'am, hindi po. Okay, staff po kayo sa Legal Department? Yes po. Okay po. Aware naman kayo, sir, na on the line kayo ha, live po tayo ngayon. Yes po, ma'am. Opo. Matanong ko naman, sir, nung nagkaroon ng problema doon sa sinasabing sasakyan at ito ay hinatak na ng Toyota, ano yung naging proposed nyo na solusyon? Kasi for the part na ni Ma'am Sarah Jane dito, wala naman ako nakikitang naging lapses niya
Bali po, ang ginawa po, nakapag-usap po kami nila Ma'am Tara. Dito po sa opisina, pinag-usap nga po sila dahil doon po sa proposal namin na kapalitan yun. Lamang po, hinihingi po sana ng kumpanya na yung ipapalit po sa kanyang sasakyan, baka po pwedeng 50% yung maibayad po. Alright, sir, doon pa lang may problema na tayo, sir. Bakit parang bebentahan nyo pa siya? Na-settle na ba yung first issue? Ano nangyari? Parang nawala lang sa bula yung 7 months na binayad niya? Another hulog ulit, panibagong car? Kumbaga ang solusyon, bumili ka ulit. Parang ganun, Sir Christian. Apo, bali po ang mangyayari lang naman po dyan, 50% lang naman po yung Well, Pero Lang, magbabayad sir, pa rin siya. Sir, narinig mo ba yun ang gagaling sa bunganga mo na kung saan sinasabi mo 50% lang, pinababayad mo yung tao ulit? Nagbayad na siya ng 7 months, wala siyang palya. Sir, kung nandun ka sa sitwasyon ni ma'am, nagbayad ka na ng 7 months sa kotse, nag-down ka pa ng 150,000. And then naabot sa point na mga months na nabayaran mo na parang nawala lang. Parang nag-disappear lang siya. Panibagong bayad ka na naman ng kotse. So ano nangyari doon sa 7 months ko at down payment ko? Habang nilalakad lang naman po, sir, yung filing po ng case kay Mr. Matawaran po. Kami naman po, Sir, hindi naman on po the kami- side ni Matawaran, hindi dapat si Ma'am Sarah Jane na magpo-problema yan. Kayo yan eh. Side ng MCARS, problema ng MCARS yan, hindi problema ni Ma'am Sarah Jane. Di ba Tama po po. ba? So Opo. bakit yung at kalokohan ng inyong kumpanya ng MCARS na kung saan nagkaroon kayo ng problema, ipinapataw nyo sa ibang tao. Di ba dapat ang inyong legal na nag-aayos niyan? Bakit ang inyong mga customer pa mag-i-stress, mamumblema para lang maiayos ang problema na nanggaling sa inyo? Opo. Oo, tsaka yung business permit nyo, trading ha? So, nagbebenta. Pero lumalabas, you do not own the car. Tama ba? Kasi may binabanggit kang first owner, Christian. Rent to own po yung unit po. parang Rent to pinabang own lang. yung business nyo. Pero ang yun nga, kailangan sagutin mo ako ng literal Sa inyo ba yung sasakyan na binebenta ninyo? Hindi po sa amin po. May mga Okay, sa registered ibang owner. tao. Pero yung pag, kunyari ako kliyente, bumili ako ng sasakyan sa inyo, kanino ako magbabayad? Hindi sa MCARS? Hindi po sa amin po. Okay, sige Doon ha. pa lang mo, sir, may problema na. Anong nangyayari sa inyo? Anong function ng MCARS? Oo. Ano kaya? Parang nagmi-middle lang, front lang kayo para maibigay yung sasakyan sa isang tao? Pero nagre-represent kayo para dun sa may-ari ng sasakyan? Mabuti sana kung nandun yung mismong may-ari, katransact mismo ng tao, nandun lang kayo tumidi to make sure everything is legal, then maybe siguro wala tayong problema. And another thing, illegal din ang sinasabing pagfa-finance ng pag sa Toyota and then ibebenta sa ibang tao yung sasakyan. Pasalo. Yun pa lang could cancel yung sinasabing kontrata and then Toyota would have to serve the right na bawiin yung sasakyan. Sir, dito po, hindi lang naman po yung mga ganyan sasakyan po ang meron. Meron din po kami mga cash unit, sir. Alright, meron kayong cash unit pero dito tayo sir nakafocus Sa dito sa case rent na to to, own. Wag mo kami oo. ililigaw dun sa cash unit. Yung pinag-uusapan natin is dito meron at meron pa rin kayong mga unit na ganyan yung setup. Tsaka Sir Carl and Christian, i-remind ko lang sa kwento ni Sarah, hindi niya na-meet yung first owner nung nilabas niya yung sasakyan. Na-meet niya lang yung first owner sa group chat, di ba? Okay. Opo, kasi yun po yung setup po talaga. Alright. Oo, ayun Sir, na. there in itself pa lang, kung ganyan ang setup ninyo, sublime na. Hindi dapat ganun. Everything should be done in person and then everything should be clear in black and white also as well. And dapat nagko-consult kayo ng abogado kung talaga bang legal at tama ang inyong pinapasukan para walang kahit anong madedehado sa case na to. Kagaya yung ating customer na si Sarah Jane. Opo. Alright, ganito na lang no, sir, para Sige po. marinig mo siguro ang legal side nito. Ko-consult kami ng abogado na si Atty. Batas Mauricio. Atty. Batas, nandiyan na ba kayo sa linya? Magandang tanghali po, Ginoong Carl. Magandang tanghali po sa ating mga kababayang nasa ipapitag mo de Bentulfo. Medyo kakatuwa po itong problema, Ginoong Carl, mga kababayan, kasi ang katotohanan po niyan, hindi lamang po basta middleman si MCARS. Siya po ay ahente. Correct. Ahente nung may-ari na nagpapabenta nung sasakyan. So, ano man ang tungkulin nung pong may-ari, tungkulin na din ng MCARS. At dahil nagpapatuloy sa pagbabayad, ito pong complainant natin na nasa studio, dito po either sa MCARS o di kaya doon sa may-ari, first owner na nagpapabenta, yung pong hindi nila pagre-remit nung binayaran ng 7 buwan. Naka po, pag-umit na naman po ito, hindi po pwedeng sabihin ni MCARS na hindi nila alam yung remittance, hindi nila alam yung transacciones ng pagbabayad. Ahente po siya At dahil ahente siya, kailangang alam niya at kung yung ibinabayad hindi po napupunta sa dapat bayaran, naka po, kasama po si MCARS sa may pananagutang estafa. Correct. Tama ba ang ganung klaseng takbo ng negosyo na kung saan ay, I think there's a violation already as well na kapag ang isang sasakyan ay naka-bank financing pa, hindi ito po pwede na ibenta sa ibang tao? Opo, meron pong pagbabalik
pagbabawal yan, Carl Tulfo. It is part of the mortgage contract o di kaya yung conditional sale. Nakalagay po dyan, marunong po ang Toyota dyan, or hindi lang Toyota, kundi anumang iba pang car manufacturers, car dealers, or car distributors, inilalagay po nila na sa loob ng panahon na hindi pa nababayaran yung pong amortization o monthly payments o di kaya yung kabuuan ng pagkakautang upang mabili ang sasakyan, mahigpit po ang pagbabawal na ibenta yan. Correct. Sa ibang tao. Ang nangyayari po dyan, double sale. Again, ibang uri na naman po ito ng estafa. Ang tawag po dyan, pagpapanggap na meron pa silang kapangyarihang ipagbili yung ari-arian, gayong wala naman dahil may pagbabawal sa kontrata doon sa Toyota, doon sa kung saan pang ibang car dealers or car manufacturers. So, dalawa po ang pananagutan nila dyan. Pangunahin dyan ang M-Cars at yan po ang unang hahatawin ng kasong pagpapanggap dahil pinagbibili niya yung mga kotseng hindi dapat ipinagbibili dahil may express prohibition against it. Pagkatapos po, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, may tungkulin pa rin silang tiyakin yung pagbabayad na yung ibinabayad ng ating complainant ni-remit at kung hindi nila nagamparan yun, pangalawang kasong estafa po yan. Ginoong Carl. Alright, clear attorney, no? Kasi narinig ko din na marami din nagpo-promote na mga vlogger daw, na kung sino-sino, na napakagandang negosyo or whatever it is. So, attorney, no, with that in itself, marami din naiinganyo. So, ngayon pa lang at least, no, from our program, makakapag-inform din tayo na dapat itong M-Cars, no, hindi maganda ang ganitong klaseng setup in itself na mga pasalo. So, attorney, no, if Kate and Dean has nothing else to ask, then I'm good with that. So, attorney, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag po ngayong araw. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Maraming salamat din sa ating panauhin, sa ating complainant, sa pagtitiwala sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Yung pong sinasabi nyo kanina na ipinapaliwanag ng ipabitag mo ni Ben Tulfo ang mga karapatan sa batas at ang mga pagbabawal sa batas. Yan po ang misyon ng ipabitag mo. Yan ang misyon ni Ginoong Ben Tulfo. Gusto po ni Ben Tulfo ang mga Pilipino matuto magkaroon ng kaalaman sa mga umiiral na alituntunin upang hindi na sila maabuso. Yan po ang kagandahan kay Ben Tulfo sa pagka-check kontra abuso. Magandang umaga po, magandang hapon sa ating lahat, Ginoong Carl Tulfo. Alright. Sir, narinig nyo ba yung naging payo or panig ng aming abogado tungkol sa setup ng inyong negosyo? Narinig ko po yung sabi po ni attorney po. Kumbaga dito naman po kasi hindi naman po namin pinagbibili yung sasakyan. Kumbaga, hinahanapan lang po namin. Yes, sir. It proves the point na sinabi ng abogado na kayo ay ahente. Yes. Oo. Kaso ang business permit nyo, trading ang business permit ha. Tinanong namin yung BPLO kung ano ibig sabihin ng trading. Pagbebenta ng araw, Sir Carl. Alright. Kahit ano kasing sabihin nyo na kahit ano pang salita or i-sugarcoat nyo yan babagsak pa rin sa pasalo yan. Hindi yan rent to own, sir. Sinugarcoat lang natin. That's assume balance pa rin or pasalo. Medyo talagang may problema po kayo dito. Alright. Sige, sir. Ganito na lang, no? So, maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. And gusto ko sana na if ever magkaroon ng sinasabing law enforcement na panghihimasok, I think na dapat maging cooperative kayo sa case na yan. Okay, sir? Apo, pwede naman pong magpunta rito kahit samahan po ng taga-barangay o PLO po para po at least makausap namin ay at maayos din po. Well, sir, kakausapin namin si Ma'am Sarah Jane after siguro ang programa tungkol dyan kung willing pa siya if ever na ganun. Alright? Sige po. Salamat po, sir. Ryan, thank you po. Tawagan na natin itong Chief Special Operation Division ng HPG, Police Colonel Joel Kasupanan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, Sir Carl, at sa inyo pong mga tagapakinig. Colonel, no, may concern kami. Itong M-Cars PH na kung saan ay nagbebenta daw ng mga sasakyan na hindi pa pala bayad sa bangko. Parang hindi nila ina-acquire o fully pay. Marami na kasing complaints sa amin dito. So ano po ang magagawang ng inyong tanggapan tungkol dito? Pwede po kaming magbigay ng police assistance sa complainant, sa victim. Tutulungan po namin sila na mag-file ng kaukulang demanda po. Doon po sa nag-manage nung kanilang pagbili ng sasakyan. Kasi po, unang-una, yun yung nakikita natin problema sa mga ganito po. Ibinibenta ng isang ahente yung sasakyan na hindi naman sa kanya. So, na may pagmamayari ng iba. Hindi lang po M-Cars, may mga car traders po na ganyan po ang nagiging problema. Ibinibenta yung sasakyan na hindi po nila pagmamayari. Sir, matanong ko lang, no, possible ba na makapaggawa yung HPG na inspection? Kasi baka mamaya may mga sasakyan sila na baka mamaya naka-alarma or something na hindi alam ng ating kapulisan na meron palang ganun na yung mga hinahanap na sasakyan ay baka nakatago lang sa kanila. Yes po, sir. Unang-una po, iimbitahan namin yung complainant natin para po magkaroon kami ng facts po. At yun din po yung magiging reference natin
namin na makipag-coordinate po sa territorial police units natin, and then we can have the inspection po ng facility. Alright. Sige sir, Colonel, no, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. We'll endorse this said complaint po sa inyong opisina para makagawa ng sinasabing inspection dun sa lugar. So maraming salamat po sa inyo, sir. Yes, sir. Salamat din po. Ngayon naman, no, kausapin na natin ng mabilisan lang itong si Director Philip Sawali ng Fair Trade Enforcement Bureau ng DTI. Magandang umaga po sa inyo, Director. Magandang umaga rin po sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig at sumusubaybay po. May concern kami, sir, na itong M-Cars na may pagbebenta ng mga sasakyan na hindi pa fully paid. Sir, possible ba makagawa ng inspection din ng inyong tanggapan dito sa sinasabing M-Cars kung talaga bang angkop sa ating kaukulang batas ang kanilang pagtatakbo ng isang negosyo? Lahat naman po ng negosyo na may jurisdiction sa DTI, pwede po natin siyasatin or inspect as you said. At bukas naman po ang ating tanggapan sa mga reklamo at concern ng ating mga consumer. Titingnan po natin yan at yan po ay isang seryosong problema na kailangan matingnan at marisolba kaagad. Sir, no, asahan namin yung mag-iagaran aksyon and we'll be endorsing also the complainant sa inyong tanggapan para magkaroon ng mas malalim na investigasyon tungkol dito. Sige po, makakaasa po kayo sa agad na aksyon at nararapat na pagtugon sa problema po na idinulog po sa inyo. Alright. Maraming salamat po, Director. Thank you rin po. Okay. Ma'am, no, maraming salamat. Okay na ba sa inyo yung nangyari ngayong araw? Opo, sir. Salamat po. Alright. At dyan tayo nagtatapos ngayon sa sumbungan natin ngayong araw. Hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka digiiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag ipabitag mo.